Naparalisa ako nang malaman kong may cancer ang anak ko. Di ko nagagawa ang tungkulin ko. At nagkaroon ako ng reklamo sa puso ko. Hindi ko sinabi ng malakas na nagtatrabaho ako para sa kanya kaya dapat protektahan ng Diyos ang pamilya ko. Pero ginambala ako ng mga alinlangan. Bakit ba nagkasakit ang anak ko? Napagtanto ko na ang ibig sabihin nun sinisisi ko ang Diyos at nagre-rebelde ako sa Kanya. Kaya nakita kong may dungis ang lahat ng trabaho at sakripisyo ko na ang naguudyok pa rin sa akin ay ang pagpalain. Kung hindi dahil sa cancer ng anak ko, mararamdaman ko pa rin maganda ang kalagayan ko. Ganap akong inilantad ng pagsubok na ito. Nasaan ang pagmamahal ko, ang pagpapasakop ko sa Diyos? Hindi ako makatuwiran. Di ako nararapat tawaging tao. May natutunan kang aral mula sa pagkakasakit ng anak mo. Mabuting bagay ito. Ito ay biyaya at pagpapala ng Diyos. Oo nga. Naalala ko lang ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sa kanilang pananalig sa Diyos, ang hinahanap nila ay makakuha ng mga pagpapala sa hinaharap. Ito ang mithiin nila. Lahat ng tao ay may ganitong hangarin at inaasahan. Subalit ang katiwalian sa kalikasan nila ay dapat malutas sa pamamagitan ng mga pagsubok. Anumang aspeto sa tao ang salaula. Ito ang mga aspeto na dapat mapino. Ito ang pagsasaayos ng Diyos. Lumilikha siya ng kapaligiran para sa iyo. Pinipilit kang maging pino roon upang malaman mo ang iyong sariling katiwalian. Sa huli, mas gugustuhin mong mamatay at isuko ang iyong mga plano at ninanasa at magpasakop sa patakaran at plano ng Diyos. Kaya kung ang tao ay walang mga taon ng pagpipino o pagdurusa ng bahagya, hindi sila makakalaya sa pagkaalipin ng katiwalian ng laman sa mga saloobin at puso nila. Sa alinmang aspeto na alipin ka pa rin ni Satanas, at sa alinmang aspeto na pinananatili mo pa rin ang iyong ninanasa at hinihingi, ito ang mga aspeto kung saan dapat kang magdusa. Sa pagdurusa lamang, natututunan ng mga aral, nakakamit ang katotohanan at nauunawa ng kalooban ng Diyos. Sa katunayan, maraming katotohanan ang nauunawaan sa pagdanas ng masasakit na pagsubok. Wala nakakaunawa sa kalooban ng Diyos, nakakakilala sa kanyang pagkamakapangyarihan at karunungan o nagpapahalaga sa kanyang matuwid na disposisyon kapag nasa isang maginhawa at magaan na kapaligiran o kapag ang mga kaganapan ay kaaya-aya. Magiging imposible yan. Amen.